Yan, good morning mga boss, no? Ipapakita ko sa inyo yung dalawang may problema nating coupling pero ngayon napalitan na natin, no? Itong SHOTS 350 natin, CUD6, ano? At saka yung ating Atlas 156. So, ayan yung dalawa na pinalitan natin ng rubber coupling. So, ito kasi, hindi pa namin natatapos. So, ngayon, solo ko na lang gagawin dahil wala na yung aking mga training. Ano? Tapos na yung mga trainee natin, yung mga nagte-training sa atin na technician, at nasa site na sila. So, ngayon, dahil madali na lang naman yung magiging trabaho ko nito, ako na mag-change oil, ako na yung magpapalit, ako na yung mag-attach ng mga anong yan, mga body na yan. So madali na lang, kaya na natin kahit paano, ano. Kasi ito bagong palit na rin natin yung coupling. Ayan, ito bagong palit na rin ng coupling, ano. Tapos kahapon pinadala ko dito sa area ko para linisin, ano. So paalala po, ano, kapag halimbawa po open yung lahat ng butas ng papunta rito sa inyong compressor tank at saka yung nandito sa ilalim, ano, yan. So lagyan po natin siya ng ano, ng tape. Yan. Nalagyan po natin ng tape kagaya po ng mga to. Yan. Ito po kasi importante, ano, nandito yung intake valve. Yung inlet niya, ano, inlet valve nandyan. So change oil natin to, tapos ano natin yung mga kulang. So ito yung araw-araw na mga ginagawa natin dito sa ating trabaho, no. So syempre, kung bago po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalilimutan mag like, share, comment, importante po yun. At pakipindot naman po yung ating subscribe button at notification bell para updated po kayo sa lahat ng video ina-upload natin, ano. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, so back to PMS na naman tayo, no. So yun ang gagawin natin. Ito kasi medyo nag-aalala pa ako nito kasi yung LC niya is nakadikit doon, no. So yun, pero okay naman na naka-standby na to. Tapos papa-welding ko lang yun nandito sa may kabila. Ayun yung ibabaw. Yan. Papa-welding ko lang. Kasi yung ano niya, yung lagayan ng kwan dapat dito eh. So magpapagawa tayo. Gusto ko natatanggal lang siya. Yan. So halos konti na lang naman yung kulang nito. At iniisa-isa na natin. Na-update ko lang kayo dito sa ating trabaho para makita nyo, ano, yung ating ginagawa. So gaya ng sabi ko, focus muna tayo dito sa mga napalitan natin ng coupling. Itong Atlas 156 at saka yung Atlas 350. So yun mga boss, yun mga boss, at uumpisa na natin kalikutin to para matsyamba natin at gagamitin natin ng mahiwagang magic to mga boss, no. At yun ang unang gagawin natin. So at pagkatapos doon, susubukan natin paandarin sa unang beses mga boss. Wow, ang bigat! At dito mga boss, hindi umubura yung ating magic. Susubukan ulit natin sa pangalawang beses mga boss. At ayun mga boss, hindi umubra yung ating medyo kalikot-kalikot na ano, at hindi rin umubra yung ating magic. So ang gagawin natin, bubombay natin, magpapatulong tayo sa ating mga kasama, no? Yan, para makita natin kung uusok na ba o magkakaroon na siya ng pambomba ng lamok. Konting kalikot-kalikot lang, baka matsyamba natin to. Kasi tsamba lang naman ang paggagawa natin dito, no? Sa madaling salita, pag natanggal na natin yung nakita nating problema, ay susubukan ulit natin magicin ito mga boss. Yan. Sa bawat araw natin mga boss, sa ginagawa natin sa trabaho natin, nakikita nyo yung mga
unit ay hindi po biro yung pagbabaklas ng mga makinang kagaya nito. Kaya syempre kailangan nyo ng konting magic at konting kalikot mga boss. Para naman sa ganon ay malaman natin kung talaga bang nakuha na natin yung eksaktong timing ng ating makina mga boss, no? Ngayon, tsatsambahan natin to at maya maya ipahanda rin natin sa pangatlong pagkakataon mga boss. Tara! Yun, at dahil narinig na natin na nagkaroon siya ng ragidundon, ano mga boss, no? Ay susubukan natin sa pang-apat na beses ang ating ginawang pagmamagic dito sa makina na to mga boss. Kung nakikita nyo, binabomba-bomba ko yan para magkaroon siya ng supply. Susubukan ulit natin paanda rin mga boss. Galing ya. At dito sa pagkakataon nito, sa pang-apat na beses natin pagtatry, napaandar natin yung ating makina mga boss mo. Natsambahan natin at nagawa natin magkaroon ng magic yung ating mahiwagang kamay mga boss. Kaya nga lang, may konting problema pa at palyado pa yung ating makina. Nakita nyo naman, sobrang usok at para tayong nagbubuga ng pamatay ng lamok mga boss, no? At ayan ang susunod natin gagawin kung ano yung possible na problema ng ating makina mga boss. Tara, samahan nyo lang ako at ipapakita ko sa inyo step by step kung paano ginagawa yung troubleshooting at pagre-repair ng ganitong klaseng compressor unit mga boss. Pagkatapos natin alamin mga boss, ito yung pang-limang beses natin itatry. Kaya makikita nyo mga boss, mausok pa rin siya at hindi pa rin gumana yung ating pagmamagic dito. Kaya pinatay na muna natin at bala kong alamin kung saan nanggagaling at ano yung problema ng ating compressor unit mga boss, no? So ipapakita ko sa inyo yung mga dapat nating tingnan at possible na pwedeng pagmulan ng ganyang usok. Sa pagkakataong ito mga boss, kailangan ko lang akyatin at dukutin yung nasa ibabaw ng makina na to. So gagawa natin ng magic yung ating cylinder head mga boss, no? Babaklasin ko para malaman natin kung talagang may problema sa ating mga injector mga boss, no? Isa sa mga nagiging dahilan ay yung ating mga injector kapag ka-diesel yung inyong mga makina mga boss. Palatandaan na meron isang hindi gumagana o dalawang hindi gumagana. Kahit na umaandar po yan, kung makikita nyo, yung sobrang itim ng usok mga boss, no? Ngayon, ang gagawin natin ay mamagicin ulit natin para malaman nyo kung ano yung possible na pinanggagalingan ng maitim na usok na yun mga boss. At ipapakita ko na rin sa inyo kung paano ko nabaklas at paano ko nilinisan yung aking mga intake o exhaust area mga boss, no? Kaya pinas forward ko na mga boss, baka malaki pa ang bayaran sa atin mga boss, no? Ayan, maya maya ibababa ko yung cylinder head at check-upin ko yung mga injector ng ating makina, no? Unang una, titingnan din natin yung fuel pump natin mga boss, no? Para malaman natin kung may problema o may hindi gumagana sa mga fuel pump natin. Susunod natin titingnan kung may tagas ba o may nagli-leak sa ating fuel injection mga boss, no? Malalaman natin yan kapag nabuksan natin yung mismong cylinder head ng makina na to. Ang makina na to mga boss ay Cummins. Ang kadalasan pong gamit ng mga makina ng ganitong klaseng unit ay Cummins, no mga boss. At kung nahihirapan kayo rito maghanap ng piyesa nito, halos kapares po to ng mga Mercedes-Benz. At bibihira po dito yung merong kamukha ng makina na to. Ang mangyayari po, kapag may malaki kayong problema, mapipilitan tayong magtawag ng mga taga-Atlas o umorder sa kanila ng pyesa nito mga boss, no? Kaya paalala sa inyo na lagi nyo tatandaan at bago nyo galawin yung makina nyo, i-troubleshoot nyo muna, yung basic troubleshooting muna yung gawin nyo. Para alam nyo na hindi naman talaga yung buong makina ang may problema mga boss. Ayan, binuksan namin yung cylinder head. Tapos yung kanyang exhaust, yung intake ito. So nilinis namin. Ngayon, susubukan namin mag-adjust dito sa mga pump. Pero ito natatandaan ko kasi ito yung mga bagong palit na injector yan. So bagong palit na yung mga injector niyan. Ayan. Ito yung part ng kanyang
injector, tapos yung mga valvula yon, yan. Ayan o. So, 4 na injector po yung meron to. Ayan o. Isa, 2, 3, 4. Tapos yung valvula niya, ito, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 valvula yung meron. Ito, yan. So, wala naman kaming nakikitang ibang problema, kundi yung diesel na lang, malinis naman na. Yung kasing turbo niya, nahihirapan na kami baklasin yung tornilyo dito kasi sa sobrang tagal, syempre mainit, mahirap na siyang tanggalin. Baka mamaya masira, mapilitan pa kami magpabili ng turbo. So, lilinisin na lang namin siguro yun. Tapos, dito na lang kami magpo-focus. Kasi okay naman, pati yung intake niya, nilinis na namin. Tapos dito, mag-adjust tayo sa kanyang mga pump. So, isa-isahin natin yung marking nito. Yung parehas at saka hindi magkaparehas. Ito yan, na-adjust po yan. Suluwagan lang natin to. Yung makina po nito is Cummins, Atlas 156. Ayan. So, ito yung kanyang solenoid. Ayan, sa diesel. Dito po yan nakalagay. Dito. So, nilagyan natin ng basahan para safe. Baka mamaya, magkaroon na malagyan ng tornilyo. Yan. Tapos ito yung pinaka injection pump nya. Yan. Tapos ito naman yung fuel feed pump. Ito. So halos lahat naman bago naman to. Pati mga filter nya mga bago na rin. Tapos yung governor pump, ayun. Yan. Mandar na siya, kaso lang mausok nga. So dito tayo magpo-focus sa kanyang diesel dahil sobrang itim. Medyo mausok. Yung andar niya, okay, kaya lang medyo parang sobra talaga yung binibigay na diesel. So ayan, dyan tayo magpo-focus. Ayun mga boss, kaya ako binuksan yun mga boss. Ipapakita ko ulit sa inyo kung bakit pinakialaman ko yung cylinder head. Ayan. Pansinin nyo po yung usok niya, sobrang itim at talaga namang magtataka kayo. Normal naman na umandar yung makina natin kasi diesel at mag-uusok. Kaya nga lang yung usok niya ay hindi po nawawala. Tingnan nyo mga boss, Ayan. Ayaw, di ba? Ang lakas ng pag! Pagiti mo! Ayan, nakita nyo naman mga boss, kaya ako nag-decide na baklasin yung cylinder head. Nakita natin yung sobrang itim at hindi nawawalang usok mga boss, So magtataka kayo bakit pinakialaman ko yung mismong cylinder head sa makina na to, Ang susunod niyan, pag na-adjust na natin ng tama yung ating makina, pa-underin ulit natin yan at susubukan ulit natin pa-underin hanggang sa mawala yung usok dahil matagal na na-stock itong ating unit. Gagamitan natin to ng mahiwagang mahikam mga boss, Tara! At ito na nga mga boss, nakita na natin yung resulta ng ating ginawa mga boss, Ayan, mapapauwi pa talaga tayo. So, ganun lang po mga boss, Antayin lang natin na mawala yan hanggang maging clear na po yung usok na yan. At kung mapapansin nyo, normal na po yung ating makina mga boss, Ginamitan na natin yan ng pambihirang kakayahan at ginawa na natin ng paraan yung mga dapat nating gawa ng paraan. At ito na mga boss, kung maririnig nyo, normal na at wala nang usok yung ating makina. Nagawa na natin ng mahikang pambihira yung ating unit mga boss, Ayan, banjing-banjing, pakalikot-kalikot lang po tayo. At ayan na yung resulta ng ating ginawang pagmamahika rito sa mga makina na to mga boss, Atlas Capco 156 po yan, ang makina ay Cummins mga boss. So ganyan lang po mga boss yung trabaho natin. Kunting kalikot-kalikot sa bawat araw at mapapandar natin ng maayos yung ating makina mga boss,